Wonderful morning to each and every one of us. Again, nandito po tayo sa panibagong episode ng ating mga videos and vlogs for Daily Good Vibes. Kumusta mga ka-good vibes? Kumusta ang ginagawa ni Lord Jesus sa mga buhay natin? Alam ko maayos. Okay? Hindi ko sasabihin na I hope maayos ang nangyayari. No, laging maayos ang ginagawa ng Panginoon sa mga buhay po natin. May mga bagay na minsan akala natin dahil hindi nga angkop sa mga ibig natin o kagustuhan natin na mangyari sa ating mga buhay-buhay. Pag meron parang seemingly taliwas sa mga gusto natin, inaari natin ito na parang isang bagay na parang palpak, parang against sa atin, parang may mali ka natin, di ba? Pero you know what? Akala mo lang yun. Pero ang totoo, inaayos ng Lord Jesus yung mga bagay-bagay sa buhay mo, sa buhay ko, sa buhay nating lahat. Okay? So palakpakan natin ang Panginoon sa nabahaga ng katotohanan niya. And another truth na pag-uusapan natin ngayon, mga Bibles please, matatagpuan natin sa Mateo 24. Ay, babasahin po natin to. Basahin po natin ito. Mula 15 hanggang 21. So, meron tayong 6 na talata na pagtutuunan, no, ng pansin. So, mula po ito dito po sa ang Biblia. Ito po kasi dumating kahapon sa Shopee yung order kong Poymen. Ang Biblia ng mga pastor. Ang Biblia version. Pero itong ang Biblia version po nito ay year 2001. Yung Biblia na ang 2001. Kasi meron din po akong ganito dati, mas malaki siya rito na Poymen. Ngayon po, ginagamit ko pa rin po yun ha. Very dear sa akin yung Bible na yun, no? At very special siya. Dahil marami pong mga sulat doon, mga pangalan ng mga nag-Bible study kasama ko dati. Andun po lahat, no? At nakakatuwa naman po kasi parehong salin po nito. Yung Biblia 2001 din siya. At ito, Biblia 2001 din. Ngayon, I'm wondering, nagkaroon ba ng Poymen ang Biblia ng mga pastor na ang Biblia 1905? Yan ang hindi ako sigurado ngayon, no? Pero ganun pa man, proceed na po. Ba't ba tayo napunta roon? Okay. Dahil gusto ko lang pong kumuha rin kayo nito. Meron po akong ang magandang balita, ang Biblia ng mga pastor na Poymen sa Magandang Balita Biblia. Pero meron po akong ang Biblia. Kasi ito po ang Biblia, ito po ang closest sa Tagalog sa King James Version. Ito yung KJV Tagalog na binabanggit natin. Sabi naman ng iba, NASB raw, pero mas totoo po yung NKJV siya talaga. No, sorry, KJV Bible talaga siya. O since to ang Biblia ta 2001, ito yung NKJV natin, no? Okay, doon sa mga alam niyo mga parallel sa Okay? At tingnan po natin. Sandali lang po. Okay, ang mga Bibles ninyo please, basahin natin sa Mateo 24. Nabanggit ko na po kanina, no? 13 to 21. Mula po sa Poymen, ang Biblia ng mga pastor. Salin ng ang Biblia 2001. Okay? Basa. Kaya't kapag nakita ninyo ang karumal-dumal na paglapastangan na sinabi sa pamamagitan ni Propeta Daniel na nakatayo sa dakong banal, unawain ang bumabasa. Ito po yung abomination of desolation, no? Kaya pag nakita niyo raw yun, sabi niya, ang mga nasa Hudiya ay tumakas na patungo sa mga bundok. Alam niyo, ang Mateo 24, the context here is for the Jews at saka sa Great Tribulation po ito. Tingnan niyo, bakit? Sa Pilipinas ba Hudiya ba ito? Hindi. Sa Amerika ba Hudiya? Hindi. Sa Africa ba Hudiya? Hindi. Sa China ba Hudiya? Hindi. May Hudiya ba sa Europe? Wala. Sa Israel lang po ito, no? Kaya ito po ay para sa mga Hudyo, ang context po nito, at ito po ay context nga ng Great Tribulation, no? So nakalagay dito, yun din, yung mga nasa bubungan ay wag nang bumaba upang kunin ang mga bagay sa loob ng kanyang bahay. Ganun po katindihan.
Okay? Ibig sabihin yan, mag-focus ka na lang sa pagtakas. Yun lang pong ibig sabihin ito kung medyo nalilito kayo. Ganon din ako ng bagong mananampalataya ko eh. At ang nasa bukid ay wag nang bumalik upang kunin ang kanyang balabal. Ito po yung importance of time during that time. No? Ganon po katindi. Ngunit kahabag-habag ang mga buntis na ang nagpapasuso sa mga araw na yun, yung mga manganganak during that time. Literal po yan ha. Kaya't idalangin ninyo na huwag mangyari ang pagtakas ninyo sa taglamig o sa sabat. Okay? Sabi niya sa 21, ito na po yung ating verse, sapagkat sa panahong iyon ay magkakaroon ng matinding paghihirap o kapighatian na hindi pa nangyayari o nararanasan. Buhat pa noong pasimula ng sanlibutan hanggang ngayon at hindi na mararanasan pa kailanman. Kalain nyo, magkakaroon ng matinding kapighatian na hindi pa naranasan noon, hindi pa nararanasan ngayon, at hindi na mararanasan kahit kailan. Ganong katindi ang emphasis ng Biblia dito. So, napakahirap palang maiwan sa rapture. Let's take it in, let's see it in English. Tignan po natin sa wikang Ingles. Ito po NKJV siya, kasi ito pong ang Biblia na ito, 2001, ito yung katumbas ng NKJV sa Tagalog. Tignan naman natin sa wikang English na NKJV or the New King James Version. Sabi, for then there will be great tribulation, such as has not been since the beginning of the world until this time, no, nor ever shall be. Ituloy natin yung basa sa baba. And unless those days were shortened, no flesh would be saved. But for the elect's sake, mga Israelita, mga Hudyo, those days will be shortened. May ano ba naman yan? May nag-interpret. For the elect's sake, yung mga mananampalataya raw yan. Hindi po. Mga Hudyo po itong binabanggit dito. Ang konteksto ng Mateo 24 dito, mga Hudyo po yan. O, di ba? Ganun po katindi. Pero itong 21, ang bigat nito. Kaya wag mong hayaang ma-left behind ka. Kasi, for then there will be great tribulation. May nag-comment ba naman, sabi niya, saan daw yung great tribulation sa Bible? Ito ang great tribulation sa Bible. Nasa Matthew 24. Ayan. Okay, makikita ba yan? May mga Bible apps kayo. Nasa Mateo 24. Ayan. Hindi natin nakikita. For then there will be great tribulation. Kasi sa Tagalog kasi matinding kapighatian. Gusto siguro niya sa English, kaya ito pinapakita ko. Nandito nakasulat po. Kaya lang po hindi lang po mababasa dahil sa di ba? Dahil sa cellphone to na yung lightning niya. Nandito po sa Bible ang great tribulation. Hindi po siya man-made up doctrine, no? Kaya please lang po. Nako, nakakatakot po. May nabalitaan po kung may nagtuturo doon na eskwela na hindi raw totoo ang rapture, hindi raw totoo ang tribulation. Ito po ay parang nasa matandang religion yata, no? Nakakakaba yun. Kalain mo, kawawa yung mga matututo doon na ibang matututunan. Diyos ko, puro makamundong bagay na lang. Ayaw niyong umalis sa mundo kasi tignan nyo, talaga may great tribulation sa mundong ito. Pansamantala lang pong buhay dito. Kaya, alam niyo, darating ang kamatayan sa lahat ng tao, no? Darating ang kamatayan at darating po ang rapture. Hindi niyo alam kung ano mauna doon. Pero both yan, magpuputol ng buhay niyo rito. Sa rapture, magpuputol ang buhay mo rito. Tapos, kung hindi ka man nanampalataya, sa Hades ka na. Kung believer ka naman, sa langit ka. Pero ang point ko, putol na ang buhay mo rito sa lupa. Di ba? Ngayon naman, pagka hindi ka mananampalataya, sa Hades ka, tapos, yung mananampalataya naman sa langit. Ganun po yan eh. Kasi ibig sabihin po niyan, ito pong mga bagay po sa mundo, temporary lang po ito. Ano? Kasi ito po, may mga taong parang dito lang ang buhay, masyadong, ewan ko po, ako po talagang running out of time tayo ngayon. So we need to preach the good news. Higit kailan pa man, ngayon na po. At ito po ang appointment, ang Biblia ng mga pastor. I highly recommend this. Sana kumuha rin kayo ng kopya nyo. Pastor po kasi lahat, pastor rin para sa lahat. So para sa lahat po itong Bible na ganito. Thank you. May helicopter,